Mga ka-farmers, kamanal, kamagsasaka, kamag-uuma, time check tayo ay 6 o'clock. At kanina pa tayo dito alas 5. At yun, natapos na natin yun. Nandun na tayo sa kabila. Pero tatapusin ko muna yung isang kwandun, yung nandun, para dito tayo susunod. Tapos dito muna tayo para makita nyo kung paano tayo magtampi sa Ilocano. Magpatong ulit, patungan ulit natin yan. Palay na sumibol at kadalasan yan siraw-siraw. Tapos barsanga, yan lang naman ang kwan dito. Muta yung mga damo dito. At yan na yung punlaan natin. Pinapapasukan ko na ng tubig. Okay, yan, i-maintain ko na dahil nakakanya na 1 inches na. Tapos half inches, half inch yung kanya, yung laki ng palay at malakas yung ulan kagabi. At nagpapapasok na tayo, medyo tinimpla ko na dito. I-maintain na natin yung tubig dyan sa kanal. O, ganyan lang. Tignan nyo, halos magkaparehas sila. Kung nalagyan na ng tubig itong kanal ay halos parehas na sila lapad dun sa punlaan. Madaling bunutin yan. At ito naman yung kwan natin, trinap natin para hindi malagyan. Itaas pa natin. Ito yung damulag na inbreed natin. Nasusubukan natin ngayong wheat season. Kung hindi ba magkakasakit, ay napakaganda, di lalo na sa dry season. O ayan, sumibol na. Yan yung ulan kagabi. Ganyan na. Makukuha naman yan, tawag doon, nakasibol na. Okay na. At konti lang naman yung kuha natin dyan. Isang dakot lang. Ayan, taasan natin para hindi makapasok yung tubig. Kasi pinapasukan na natin. Ayan. Abangan natin yan para may maabangan tayong inbreed. Para just in case, pamahal ng pamahal ang hybrid, ay magkikreate tayo ng inbreed na malakas din umani. Yan. Ang taas na yan. Ayan na. Para di makapasok yung tubig. O, ganyan lang ang magpunla na maganda. Ay, ganyan lang kakapal. Katamtaman, pangit naman yung punla na sobrang nipis. Kasi mahirap bunutin. Mabilis humaba yung ugat. Mas mahirap bunutin. Tapos, ang disadvantage noon, kung gusto nyo ng 2 to 4 puno bawat tundos, magiging 1-in-2 lang yon dahil pidisen. Hindi nyo naman mabantayan yung mga manananim. Ay kung napalapad ninyo yung puno ng punla, ay itatanim yan, dadayain yan, magiging 1-in-2. Karamihang may tanim sa inyo. So sobra yung binhin ninyo. Okay lang kung ang binhin nyo 18 kilos, 1-in-2. Yung kanyo 15 kilos, karamihan na dyan 1. O yun, palaparin ninyo yung kanya. Palakihin nyo yung puno ng punla kung ganun lang yung punla ninyo sa hybrid. Pero kung nag double rate tayo, 21 to 24 kilos, 2 to 3 puno bawat tundos, or 2 to 4 puno bawat tundos, ay wag nyong palaparin para pag itanim yan, manipis yung puno, makakamit nyo yung 2 to 4 puno bawat tundos. Hindi nila madadaya yon dahil maliit yung puno. Ganun po yon, yung diskarte po doon. Okay, yan na. Ganda ng punla natin. Yan, pinapapasukan ko na. Ayan, para hindi na rin makita ng mga ibon. Nandyan na yung mga ibon, no? Pupunta na dito. Yan, sharing is caring. Tara, work time para makita nyo rin ang trabaho ko. Cut muna. Exercise muna tayo. Ayan, para makita nyo lang yung tatapusin natin dito muna. Kapalan na natin ito para makita nyo. Exercise muna bago tayo lalakad sa mga ibang lakad. Ayan, tignan nyo yung punlaan natin na pinapapasukan ko na. Yung sinabi ko kanina, kung rate nyo 15 to 18 kilos, ay 1-in-2 puno bawat tundos, gamitan nyo ng urea. Palaparin ninyo, madalang, yung mas madalang yung pag sasabugan nyo ng kamang punlaan. Pag ang rate nyo 21 to 30 kilos,
2 to 4 puno bawat tundos yung gusto nyo ilanim. Huwag nyo gamitan nyo lang ng sulfate, ganun lang yun kadali ang para makuha nyo yung rate kahit na anong gawin ng mga manananim, hindi nyo naman mabantayan sa dami nila nagtatanim. Kung gusto nyo ng pidis, yung 1 in 2, yun, dalangan ninyo. Kung ayaw nyo ng ganon, ganyan yung pagpupunla, katamtaman. Huwag nyo gamitan ng urea or palaparin. At yung katamtaman lang na pagsabog sa punlaan yung gawin ninyo, ganyan. Para kung itinanim yan, walang 1 in 2. Mayroon man yan pa isa-isa lang. Hindi nila basta-basta madadaya. Ganun po yung technique niyan sa mga manananim. Dapat aralin din natin o yung punla. Hindi basta-basta nagpupunla tayo. Depende sa gusto mo ring rate at pagtatanim. Ganun lang technique niyan. Okay, kaya sinasabi natin yan, nag-actual po tayo sa farming at dapat mapag-observe pa kayo. Sharing is caring. Yan, marami na naman tayong pinapapasukan na natin dahil malalaki na yung punla natin. Maintain na natin yung tubig sa kanan. Gusto nyo madaling bunutin naman, ganyan ang pagpupunla ninyo. Lakihan nyo yung kanal, buhayin ninyo kahit wala kayong ginagamit na kung ano-anong pampalambot. Kusang lalambot po yan kung binigyan nyo ng sapat na espasyo yung kanal, yung lagayan ng tubig. Mas mabilis pa ang bumulas yung punla ninyo, pantay, hindi yung nag-uunahan. Okay, pagkabuno natin yan pwede na sa 5 days kasi ang bilis lumaki dahil sa support natin ng sinuportahan natin ng YM, Hyper Compost at YM. Tapos yung abono, lagyan natin 1 pack na Hyper Compost. Yan, papakita ko pa rin sa inyo mga ilang araw. 5 days na, pwede na tayong mag-advance, mag-abono. Sulfate lang, wala tayong ginamit na replicator na. Papakita ko sa inyo kung paano bumulas yung palay natin, natitigas. Gamit lang yung support natin na Hyper Compost. Siya pang matitipid ninyo sa replicator set. Gilid lang. Kuhanin natin. Tapos tignan natin kung bibili tayo ng pag sumibol pa ulit. Pinpairin na lang natin bago tayo magpalipat tanim. 1 week before patayin na natin to kung may sisibol pa para malinis yung pilapil natin. Dapat na back to back yan. Ito na yung finish ha. Napasibol pa natin yung damo nito ha.
Pasibulan na natin para wala na tayong pinapatay. Kaya ganyan muna, magbilis lang naman lumambot ng lupa dito sa ulan. Para kahit di na tayo gagamit ng pamatay damo, nakapasibol na natin lahat. Okay, kakat na natin. Yung pag-maintain ko ng tubig, yung sakto lang na kwan. Yung lupa. Teka, para makita nyo. Yung lupa doon sa punlaan. Yung sakto lang na ganyan. Yung wala nang makita doon sa lupa. Yan, ma-maintain. Kaya napaka-importante na yung kwan ninyo. Kasi half at 1 inches na yung kung natin ganyan na, tapos ganyan maintain natin ng ganyan. Kaya napaka-importante na pantay yung punlaan ninyo para kung problema nyo, kung konti yung punla ninyo 15 kilos ay kailangan hindi or 18 kilos walang makainan ng kanyan ng daga at ibon. Yun pa yung isang purpose ng pantay yung maganda yung level na ang punlaan ninyo. Okay, kung problema nyo daga at saka kwan, iyan ninyo ng punla. O kung nagtitipid kayo, dapat pantay yung makakaya nyo kwan para hindi makita na tantanan na ng ibon, ang dami dyan. At kung may daga kayo. Okay, ganun lang, sharing is caring cut para makarami tayo. O ganyan lang, final na yan. Tapos back to back ulit. Tara, cut. Pasarap tayo mga kagre ng nagtrabaho kasi walang init. Yan, paalis na rin tayo. Ngayon, papasilip ko lang sa inyo itong kung at isasara na natin dyan, okay na. Binintin natin ng ganyan yung tubig. Ganyan lang tayo magpunla. Pansin nyo kung gaano kalapad yung punla natin, ganun din yung hindi na makita sa kanal. Okay, yan. Ganyan ang kung kahit wala kayong linalagay na kung ano-ano pampalambot na sinasabi nila dyan. Kung ganyan pagpupunla nyo, may imbakan ng tubig ay madaling bunutin yan, yung sakto lang yung kapal. Yan yung rate 750 square meter at ganyan lang yung rate. Kung ang punla niya, ang binhin nyo 15 to 18 kilos, yung isang dakot 1 meter kwadrado yun. Kung 30 kilos yung binhin nyo, 2 dakot sa 1 meter kwadrado. Ganun lang yung gagawin ninyo. Ulitin natin, kung gusto nyong ayaw palaparin, ayaw ninyong 1 in 2 or isa lang yung itinatanim ng mga manananim, ay huwag nyong palaparin. Gamitan nyo ng saktong espasyo. Huwag nyong ilayo yung butil ng palay dahilan yan nalalaki yung puno niya. At huwag nyong gamitan ng urea, sulfate lang ang gamitin ninyo para hindi lalapad yung puno ng palay kasi nakakontrol yung lang yung nitrogen yan, yung sulfate. Ganyan lang yung kwan natin. Pwede na natin ikwan. Bakit? Ano yung may iwasan po natin dyan? Kung ang problema nyo daga tapos ibon, kaya ang dami natin puno, nandyan yung mga ibong bahay, ganyan, nandun na naman sila ang dami. Tignan nyo yun, hindi pwedeng mapapasukan nyo dahil bako-bako, maraming malulubog. Dapat pag pinapasukan nyo ng tubig yung kwan nyo, walang malulubog na porsyon. At yan, maiwasan nyo na hindi nakakainin ng ibon yan. Ganun lang ka simple yung pagpupunla po natin. Okay, sharing is caring. Tara na. At isasara na natin yung kwan dito. Yan, hindi na makita ng kwan yan. Hindi, ayaw ng kwan yan ng ibon. Tapos yung mga bulati naman natin, dahil nga hindi na natin pinatungan yan ng manure natin, normal lang na pagpupunla, bubuhagagin naman ng earthworm yan, tatabunan yung butil. Kaya sa 2 days yan, wala na. Safe na yan sa daga at ibon. Ganun lang ang diskarte.
Kung ina-actual nyo yan, malalaman nyo lahat po yan. Ngayon, nandito tayo para ibahagi po sa inyo yung ating nalalaman. Shortcut na. Kumbaga sa inyo, shortcut na. Yung kung mapapadali kayo dahil nga nandito si Agritipid PH na nag-actual para ituro na sa inyo, para hindi na mahirapan yung mga taga-saka ninyo at kayo mismo ituro nyo na. Naka-maintain. Ang ganda niyan. Ang ganda ng sibol niyan pag kuwan na. Ito naman, ang rate nito parang inbreed na yan dahil 9 kilos, 33 kilos bawat kamang punlaan sa 1/30 meters. Ganyan kaluwang ang 750. Kaya yung mga nagkiklim dyan sa nagtuturo sa ibang nagbablog, ay huwag kayong magpa-bola, pasukat ninyo. Huwag kayo nga ganun lang magtansya ng binhi. Okay, sharing is caring. Kung 15 to 18 kilos, isang dakot sa 1 meter kwadrado. Kung 30 kilos times 2 kayo, dalawang dakot, ganun lang ang rate nun. Tapos walang 1 meter na yan, halos kulang ng kanyan, half feet para maging 1 metro yung lapad ng kwan natin dahil napunta na sa kanal. Ano lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Bye bye. Okay, aanit na po tayo lahat ng malakas. Tara, titignan natin yung patanim. Ayan. Yan po yung Love 77. Nasaan yung hito nito? Ang lalaki na pala ito. Wow. Sarap to Yan na. Katapos na. Konti na lang. Pangkon na lang pala. 1, 2, 3. Mga 4,000 na lang. Yan. Dito tayo ngayon sa taas. Ayan yung patanim natin. Yung punla ay mahigit 1 feet. Love 77. Binalik na natin yung kanal doon sa gitna para ma-drain ito. Dati kasi mahirap i-drain. Ngayon may kanal dyan sa gilid. Yung tagas may kanal din dito papunta doon at patubig papunta doon sa dulo. Kaya yung patutubigan na lang nung nasa likod ay pang 4,000. Laking tipid, puro solar na dito. Bubuksan lang yun, ibabounce dito yung solar, tanggalin yun ay madidrain. Ayun, dami pang sobra. Ayun sana'y itaas ang presyo ng palay dahil kawawa ang mga farmers, sobrang baba ng sariwa. Ang araw ngayon ay 5/14/2025 at lipat tanim po natin sa Love 77 ng Leeds company. Yan yung kwan natin, 45 kilos yung punla po natin at nakikita natin doon hindi naman nabitin, marami pang sobra, may panghulip pa. Yan, mga matapatapos na, halos kwan na lang itong area hindi natamnan, pang 3,000. Ayan. Pang 3,000 na lang. Dito po tayo ngayon sa Majo Farm. Dito tayo sa likod ng dalawang pispan na malalaki. Mayroon pa doon sa harap.
susunod. So susunod patamnan, no? Tagasaka natin dito, iisa yung tagasaka dito at dito. Malalaki na yung kuno, oh. Malalaki na yung mga ganito na. Mga isda. Malalaki na ganyan. Ay, merong ganito na. Datakkel dan. Yan yung 5,000 na ipinunta natin dito. Yung binidyos natin noon. Ayan, malalaki na. Bilis. 5,000. International Airport.